Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. This is Rachel from ICC Kuwait and welcome dito sa ating kwentong ICSA kung saan sa bawat pangarap may kwento ng pagsusumikap sa kabila ng layo sa pamilya, pagod sa trabaho at iba't ibang hamon sa buhay bilang isang OFW, hindi nawawala ang pag-asa at determination nating umasinso. Marami sa ating mga kababayan ang piniling bumalik sa pag-aaral, bitbit ang pangarap na mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang ating mga mahal sa buhay. Ngayong araw, pakinggan natin ang totoong experience at totoong kwento ng isang estudyante namin mula sa Diploma in Health and Social Care dito sa ICC. Isang kwento ng lakas, tiyaga at inspirasyon para sa lahat ng mga nangangarap. Yan. So, una po yung lahat, ma'am, pakilala niyo po yung sarili mo sa lahat ng mga nanonood po sa atin. Good morning po. Ako po si Marinette Alizaga and I'm working as a domestic helper po dito sa Kuwait for almost 6 years na po. Yes po. So, ma'am, ano yung nagtulak sa inyo na para mag-aral uli at bakit niyo po napili si ICC po? The first time, ma'am, is nag-i-inquire po ako kung saan po ako. I want to enroll po sa like another course po kasi tapos na po ako. And then, browse po si ICSA sa Facebook po. And then, nag-inquire po ako. Then naisip ko na I want to have another skill po. Because caregiver is a skill po. And alam natin napaka-in-demand din ng caregivers. Yes po. Diba? In-demand siya sa buong mundo talaga. Yes po. Ayan. So, yun, kaya napili mo yung Diploma in Health and Social Care or Caregiver course. Yes, kaya po. ka nag-enroll dito sa course na to kasi sa tingin mo na yun talaga yung plan mo is magkaroon ka ng skills bilang isang caregiver. So, sino yung nagbigay sa mo ng inspiration or ano yung layunin mo sa pagkuha ng course dito po? Kumbaga, sino yung nag-motivate sa'yo para? Yung family ko po. Because I want to give them more like comfortable life po. Because tumatanda na rin po yung mga magulang ko. Yes po. So, kung yung buhay mo bilang isang OFW man, yung pamilya mo sa Pilipinas? Mabuti naman po. Like, being an OFW is not easy po. But it's, sometimes it will give you more like experience po. Pagka mas marami ka pang natutunan sa buhay mo nung nag-abroad ka bilang isang OFW. Kasi alam naman talaga natin hindi rin siya madali lalong pag sa bahay ka nag-work. Diba? So, pero sa ano naman sa employer mo, okay naman sa kanila. Opo. Noong una po parang kahit ganito parang feeling po nila iiwanan mo. Pero i-explain mo lang po na gusto mong mag-develop ng skill po kaysa nandun lang po. Yan po. So, at least naintindihan nila yun, di ba? Opo. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng kaalaman sa tamang pag-aalaga at communication sa loob ng healthcare field. Ano po ang mga natutunan nyo dito sa course or sa tingin nyo na magagamit nyo sa future na trabaho mo or sa, halimbawa, maka-apply ka ng isang caregiver, yung mga natutunan mo. Yung mga natutunan ko po yung like transferring from the patient from bedside from kung paano mo siya ilipat? Yes, opo. Using crutches po. Okay. And then like vital signs po, how to get the vital signs of the patients po, and ethical principles po. Yes. And marami pa po. Kasi, di ba, napakahalaga yun yung skills mo kasi hindi lang siya, okay, bubuhatin mo siya, ililipat mo siya sa kabilang upuan or bubuhatin mo siya, ililipat mo siya sa ibang bed or dalakin mo siya sa CR. May mga proper way doon kung paano yung tamang pagbuhat. Yes. Baka kasi syempre, hindi siya maliit. Hindi naman siya lahat ng pasyente mo maliliit. Baka yung malaga is mas malaki pa sa'yo, di ba? So, at least alam mo yung proper way kung paano mo siya buhatin, paano mo siya ililipat para for safety mo at sa safety ng pasyente mo. And diba? I learned po how to communicate properly to the patient po. Yes, kasi yun yung importante, makipag-communicate ka sa pasyente mo. Kasi hindi lahat naintindihan yung kung ano tayo. Diba? Kasi kahit sa atin lang, sa friends natin, sa family natin, minsan hindi nila naintindihan kung ano yung nararamdaman natin. So dito, bilang isang caregiver, bilang isang professional caregiver talaga, skills yun kung paano mo siya i-manage, paano mo siya i-manage yung attitude ng magiging pasyente mo. Kasi alam natin na pag pasyente medyo stress sila, may mga ano talaga, mga
instances na hindi mo maintindihan yung ugali. So at least alam mo kung paano i-balance. Okay. Diba? O. Kasi hindi lahat may skills kung paano i-balance or paano mo i-manage yung tao na yon, or kung halimbawa meron siyang attitude na hindi siyang kaayon-ayon, diba? So at least alam mo kung paano mo siya i-deal. Yes. Okay, so bilang isang estudyante, working OFW ka, sa bahay ka nag-work, paano mo siya minamanage yung pag-aaral mo at the same time yung responsibility mo sa trabaho? Kailangan lang po ng proper time management po. Like, sa umaga po nagtatrabaho ko and then sa gabi po nag-aaral. So, kumbaga kailangan talaga siya ng time management para ma-handle mo siya lahat. Okay. So, paano mo siya na-complete yung mga assignments mo? May times ba na, gusto ko lang sumuko. Hindi ko na kaya to, mag-stop na ako. May mga times ba na dumating ka sa ganung bagay? Hindi naman po sa sumuko. Like, magpo-post lang po ako, ma'am. And then, like, kakayanin ko to. Lagi kong sinasabi na kaya ko to. Kaya ng iba, kaya ko to. Matatapos ko. So, kailangan mo lang talaga ng, kumbaga, encouragement sa sarili na kakayanin mo lahat. Kasi yun naman talaga eh. Kasi iisipin natin yung time na nag-enroll tayo, yung time na nakapag-decide tayo nag-enroll. Ano ba yung purpose natin? Bakit tayo nag-aaral, di ba? So, kung maiisip mo yun yung purpose mo talaga, yung goal mo, na mag-aral or ano ba yung first talaga na naisip mo, kailan ko itong i-enroll. So, ngayon, at least ngayon, di ba, tapos ka na. And, pasasalamatan mo talaga yung sarili mo sa time na nakapag-decide ka na nag-enroll. Kasi nandito ka sa time na to na tapos ka na. Wala ka nang isipin pa kasi tapos ka na. Di ba? So, ano yung ano po yung magiging message mo sa lahat ng mga kababayan natin na nangangarap din na mag-aral muli at magkaroon ng mas magandang kinabukasan? Advice ko po sa mga kababayan, like, huwag niyo pong ikulong yung sarili niyo sa isang room like that po. Like, do something to develop your skills po, your growth development po, because it's important po. Like, because in the future, magagamit mo din po. And sa panahon po ngayon, na skills po is very important po. Yes. So, yun. And of course, kailangan talaga natin na pagtuunan din kung paano natin i-improve pa yung sarili natin, magkaroon tayo ng professional development. At kung gusto din natin na magkaroon ng mas magandang kinabukasan, kailangan natin siyang simulan sa sarili natin na i-improve pa yung mga sarili natin, diba? So, of course, yan. Nandito naman si ICSA and may gusto ka bang pasalamatan or message na habang nakalive pa tayo bago natin i-end yung live ko? Ang una-una po yung instructor ko po, si Sir Mark Kevin Yacos. Like, nung bago lang po ako, hindi kanya po ipipressure. Like, aalalayan ka po na matutunan mo lahat. And then, sa klase po is masaya po. Masaya na magturo siya na ganito. Like, i-encourage ka po niya. And then sa school naman po, like, ICSA po is the gateway po to achieve my dreams. And congratulations kasi natapos mo yung course mo sa kabila ng mga pinagdaanan mo na. So, syempre, sa 6 years mo, balik isang employer lang yun sa loob ng 6 years. Diba? So, sa loob ng 6 years, tapos nasa bahay ka nag-work, parang, kumbaga, sa tingin mo, parang minsan wala ka ng pag-asa, di ba? Minsan na-lockdown mo yung sarili mo. Pero andito ka ngayon, di ba? Kasi pinupush mo yung sarili mo, encourage mo na matapos talaga yung course mo. And saludo kami sa'yo kasi hindi ka huminto, hindi ka naging stagnant sa pangarap mo, di ba? So, nag-go and nandito ka na, so tapos ka na sa course mo. So, sobrang nakakatuwa yun kasi hindi ka tumigil. Diba? So, yun. Para sa lahat ng mga kababayan natin, kung isa din po kayo sa mga nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral, alam po natin na hindi talaga hadlang ng edad, yung trabaho o distansya sa pagkatapos ng pangarap natin. So, sa tulong ng ICAC, marami pong mga OFWs na nabibigyan ng pagkakataong matuto, mag-level up at makapaghanda sa magandang kinabukasan. So, maraming salamat po sa inyo, ma'am, sa pagbahagi ng kwento mo dito. So, si ma'am po 6 years na siya nagtatrabaho dito sa Faith and Health.
Tapos na siya sa Diploma in Health and Social Care. So, I hope na itong kwentong ICC na to is magsilbi ng inspirasyon sa lahat ng mga patuloy na lumalaban para sa kanilang mga pangarap. So, ito po ang kwento ng ang story ni Ma'am dito sa ICC. So, ngayon, maraming salamat po sa lahat ng mga nagsubaybay dito sa aming live. Kwentong ICC, ako po muli si Ms. Rochelle. Ang nagsasabing ICC is your partner in success. Thank you so much, and thank you so much, ma'am. You're welcome.